Si BP Sara, naglabas ng bagong video. Tungkol to sa yung pinatay na sundalo recently, di ba? Napalitaan niyo ba yun? So, eto, basahin natin balita. At traidor! VP Sara slams NPA rebels after soldiers' death in Batangas. Grabe naman kasi talaga yun. Mali. Alam nyo, it's about time na mali. Para sa akin, mali talaga yung peace talks. Dapat di na talaga ginawa yan. Yung peace talks na yan. Vice President Sara Duterte turned her ire on the New People's Army over the death of Sergeant Jernel Ramillano, who died during a gunfight with the armed rebels she referred to as traitors. Traitor. Sige, panoorin natin yung video, guys. Let's watch these videos. Tingnan natin kung ano yung sinabi ni VP. Mga kababayan, ladies and gentlemen. Ang payat ni VP. Assalamualaikum. Madayaw, ug maayong adlaw kaninyong tanan. Wait lang, VP. Pumayat si VP, no? Parang ano, no? O baka naka dark blue kasi siya, kaya mukhang payat. Pero ang payat niya, no? Parang nagkapanga siya bigla. No? Ano po ba ang secret dyan, VP? Pa-share naman. Sa inyo lahat. Taos-puso nating kinikilala at binibigyan ng parangal ang katapangan, kabayanihan at paglilingkod ni Sergeant Jernel Ramillano. Nasawi si Sergeant Ramillano nito lamang December 17 sa Balayan, Batangas, habang nakikipaglaban sa teroristang New People's Army, ang armadong puwersa ng Communist Party of the Philippines. Si Sergeant Ramillano ay isa lamang sa mga biktima ng karumal-dumal na gawain ng mga teroristang CPP, NPA at NDFP. Kabilang ang kanyang pamilya sa mga libo-libong pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Noong 2018, hinding-hindi ko makakalimutan ang tanong sa akin ng ina ng isang sundalong si First Lieutenant Jaren Reliota, isa sa mga pumanaw dahil sa pakikipaglaban sa NPA sa pinakamamahal kong lungsod ng Davao. Paulit-ulit na sumasagi sa aking isipan ang tanong ng ina ni Jaren na nagsasabing, "Inday Sara, ilang anak pa ba namin ang mamamatay dahil sa mga teroristang NPA?" Marami pang Sergeant Ramillano at First Lieutenant Relota ang magbubuwis ng buhay kung ipagsasawalang bahala natin ang traidor, mapanlinlang at marahas na kalabang CPP, NPA at NDFP. Maraming kabataan din ang hindi makakapagtapos ng pag-aaral kung hahayaan natin silang mabiktima ng mga grupong ito upang gawing armadong terorista. Mga kababayan, gusto kong malaman ninyo na ang tanging layunin ng CPP, NPA at NDFP ay sirain ang pundasyon ng ating demokrasya, pabagsakin ang mga institusyon ng pamahalaan at kaladkarin tayo sa kahirapan, kaguluhan at kawalan ng hustisya. Dili na kita magpatunto sa mga terorista nga sa dugay nga panahon na himong babag aron atong masinati ang pamuyo nga malinawon o matagamtaman ang mga kalambuan sa atong mga komunidad. Para naman po sa mga magulang, asawa, anak at buong pamilya ni Sergeant Jernel Ramillano, nakikidalamhati po ako sa inyo at saludo po ako sa serbisyong ipinamalas ni Jernel sa ating mahal na Pilipinas. Mananatili siya sa puso at isipan ng bawat Pilipino at ang kanyang katapangan at pagmamahal sa bansa ay magsisilbing inspirasyon ng bawat isa sa amin upang mas mapabuti pa ang paglilingkod sa bayan. Syukran. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating pinag-uusapan dito sa video na ito, may tanong muna ako sa inyong lahat. Sa mga nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, gusto nyo bang makauwi sa Pilipinas ng may libreng patiket galing kay Sendwave? Ito lang gagawin nyo, mga kutsero. Ito lang, pakita ko sa inyo. Pwede kayong manalo ng isa sa 3 free round-trip tickets sa pamamagitan ng Sendwave Pasko. Ayan, mga kutsero, matindi-tindi to. Win a free round-trip flight home kung ikaw ay magpapadala ng higit $200 sa inyo pong Sendwave account hanggang December 31, 2023. Ayan, so
kapag nagpadala kayo ng higit $200, so may entry na agad kayo sa up to 5 entries sa mga kotsero ang pwede nyo makakuha dyan sa round trip flight home na yan. Pero paano ba kayo makapagpadala sa Pilipinas sa pamamagitan ng Sendwave? Ang gagawin nyo lang muna mga kotsero, i-download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo ba account details mo dyan, at pwede na kayo magpadala sa GCash, cash pickup through pawn shops at sa iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa ang promo code The Coach Jared, makakuha kayo ng $20 free credit. Ayan mga kotsero, kaya gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs at para makakuha kayo ng libreng patiket pauwi ng Pilipinas. Ako may suggestion ako kay VP. Suggestion lang naman. Kung nakakarating ang kay VP ang ating mga video dito sa tabi-tabi. Kung sakali lang naman. May suggestion ako kay VP. I would recommend na she speak in her native language. Seryoso yun. Bakit? Mas maraming Pilipino na nakakaintindi ng Tagalog. Hindi dahil dun. Hindi dahil sa mas maraming Pilipino na nakakaintindi ng Tagalog. Kasi mas komportable siya na nagbibisaya. Kapag nagtatagalog siya, obvious na scripted. So, mas alam niyo para sa akin. Magsalita na lang siya in Bisaya. Tapos may kahit subtitle na lang. Uso naman na ngayon yun eh. Mahilig naman na yung mga Pilipino sa K-drama. Di nga tayo nakakaintindi ng Korean, pero nakakapanood tayo ng K-drama. Di ba? So I would recommend na magbisaya na lang siya. Kasi kapag nagtatagalog siya, obvious na scripted. So walang kulang sa audience impact. Kulang sa dating, kumbaga. Kasi nga nagbabasa. Pero kung kaya niya i-memorize, mas maganda. Pero kung di siya komportable, na lang siya, magbisaya na lang siya. Marami din namang marami din half ng Pilipino nagbibisaya, diba? So na lang, magbisaya na lang siya tapos subtitle na lang. Pwede naman 'yan. Or gawa siyang dalawang version, isang version na na English, isang version na Bisaya. Ganun. Pwede 'yun. Para mas para marami naman na nakakaintindi ng English eh. So, yun. Suggestion ko lang naman. It's not a criticism of VP Sara. It's a constructive criticism siguro. It's a constructive criticism. So, yun lang. But anyway, tuloy tayo. So, sinabi nga niya dito na traitor nga. Traitor naman kasi talaga NPA. Matagal nang alam natin yan. Totoo yan. Ito na natin sinabi ni VP. Lakayan natin. Wait lang. Yun. Mga kababayan, ladies and gentlemen, assalamualaikum. Yan. Tapos kung kinikilala video, okay. Saan yung traitor? Traitor naman kasi talaga sila. Dapat talaga hindi sila pinagkakatiwalaan. Yun. I-highlight natin to. Mga kababayan, gusto kong malaman ninyo na ang tanging layunin ng CPP, NPA at NDFP ay sirain ang pundasyon ng ating demokrasya, pabagsakin ng mga institusyon ng pamahalaan at kaladkarin tayo sa kahirapan, kaguluhan at kawalan ng hustisya. Agree ako dyan. Totoo yun, mga kotsero. Totoo yan. That is true. Walang hindi ako mag-aalinlangan na umagri dyan. Tagal nang ginagawa ng NPA yan eh. Ilang taon na nilang ginagawa yan. Ever since nabuo sila. Wala silang gustong gawin kung hindi sirain ng gobyerno ng Pilipinas. Pabagsakin ng gobyerno ng Pilipinas at itatag yung CPP, Communist Party of the Philippines, na maging gobyerno ng bansa. Kaya nga nagulat ako, mga kotsero, na itong si pangalan niya, si Loren Legarda, biglang nagpaka bakit natin hindi gayahin ang kaser? What the heck? Yun ang budol, yung kaser.
Hindi ko makalimutan talaga. Sama ng loob ko eh. Hindi ko na mabawi yung boto ko. Pudol. Legit. Ay, nako. Wag na raw tayong magpaloko sa mga terorista. Ayan. Ito naman. So, mga kotsero, agree ako dyan kay VP Sara. Dapat talaga hindi na ginawa yung peace talks na yan. Budol ako kay Loren. Totoo, budol ako kay Loren. Hindi ko na mabawi yung boto ko. Aminado ako dyan. Ay, nako. Kaya nga na-traumatize na ako sa Hindi na ako magsasabi sa inyo kung sinong boboto ko. Para hindi nyo alam. Ako na lang mag-isa, di ba? Yung kapag pag mag-isa na lang ako, tapos naisip ko na, ay, bad trip, ba't ko siya binoto? Di ba? Hindi ako mapapahiya sa inyong lahat. so hindi na ako magkukwento sa inyo kung sino yung boboto ko. Bahala kayo maghula. Ay, nako. But anyway, so agree ako kay VP Sara na talaga, manluloko talaga yung CPP-NPA na yan. Tagal na, 50 plus years na. Dapat ngayon, dapat by now, matik na sa atin yan na obvious naman eh. Nagtatanga-tangahan na lang tayo pag pinaniwalaan pa natin yung propaganda tungkol sa CPP-NPA. Di ba? Kaya naglabas din ng statement ang NTF-ELCAC tungkol dyan. Sa tawag dito. Doon sa namatay nga na sundalo. Napakasakit daw, sabi ng mother-in-law. Napakasakit, so said the grieving mother-in-law of our fallen soldier from Sunday's December 17 armed encounter between our troops and a group of NPA rebels in Barangay Malalay, Balayan, Batangas. The firefight also wounded 3 other soldiers on the part of the NPA, 6 of them females and 5 females and 1 male perished. Ang titigas talaga ng mga mukha yung NPA kayo. Ang titigas din talaga ng mga mukha yung NPA kayo. Pinang-front nyo talaga mga babae. 5 daw yung namatay sa partido ng NPA. 1 doon lalaki. So ibig sabihin 5 doon babae. Buisit to. Titigas ng mukha. Grabe. Sabi pa ng NTF-ELCAC, there's no way the CPP-NPA can recover their traditional mass bases. The NTF-ELCAC credited the vigilance of our communities for working with us to end the communist armed conflict in the country. Ito pa alam nyo, ito pa yung nakakatawa, no? Ito pa yung nakakatawa sa CPP-NPA, NTF. Di ba nag-announce daw na pinag-uusapan kung babalik sa peace talks? Di ba? Anong sabi ng NPA, ng CPP-NPA? Sabi nila, bago natin pag-usapan yan, may mga demands kami. Tigas ng mukha ang wala. Ang tigas ng mukha, guys. Tigas ng mukha talaga. Anong sinabi ng Marco Valbuena? Ayan, spokes ng CPP. Ayan, may spokes sila, di ba? Ang sabi, dapat daw, tanggalin daw muna yung mga Duterte period thorns and spikes which litter it bago daw magkaroon ng peace talks. Anong gagawin daw? To allow the negotiations to move forward, Valbuena said the government should release all the NDFP peace consultants and repeal the terrorist designation of the NDFP, the CPP, and its armed wing, the New People's Army. Actually, hindi pa nga yan ito si Inquirer, minsan sinungaling talaga to eh. Hindi yan ang sinabi nila. Ang sinabi nila, i-repeal yung anti-terror law. So, sabi, these are critical and practical measures without which it is doubtful that peace negotiations can even proceed. Tapos sabi, kailangan na rin daw tanggalin ang NTF-ELCAC at palayain daw ang lahat ng political prisoners.
na umaabot na sa 800 people. Diba? Para daw mapabilis. Balbuena said the dismantling of NTF-ELCAC and the release of political prisoners will make the march towards peace to move forward quickly. Gusto mukha nyo talaga dyan, no? Mga CPP-NP, ibang level talaga ng tikas ng mukha. Wala. Walang ganun. Wala. Manigas kayo dyan. Walang ganun. Ngayon pa ba natin gagawin yan? Ngayon pa ba natin gagawin na i-disband ng NTF-ELCAC? Mga kutsero, tingnan nyo naman achievement ng NTF-ELCAC. Wait. Iba pala to. Wag to. Tingnan natin yung achievement ng NTF-ELCAC. Una, mga sumusuko. Former rebels as productive citizens. The government has been recognizing and rewarding the peaceful surrender of former communists, communist terrorist groups. Various instances across different locations showcase this acknowledgement. These gestures aim to assist them in starting anew and integrating back into society. Yan. Ilan ba yung nabigay dito? Wait. December 13, itong nakaraan, 21 na former rebels na nakakuha ng cash assistance. 50,000 yung iba. Kasi ba 10,000? Tapos sa Negros, may 2 NPA rebels. Sumusuko na silang lahat eh. Ito pa isa. Ito bago to. 2 pregnant NPA surrender in Negros Oriental. Buntis pa. Buntis pa talaga. Partida nasa bundok, nakabuntis pa. Ganun siguro pag walang internet, no, bored mga tao. Yun na lang ang gagawin mo eh, pag bored ka eh. Diyos ko. In fairness, no? The pregnant fighters were identified as alias Sara, a member of the taxation team, revolutionary tax. Saan sumisingil? O kasama sa nagbibilang? And alias Aubrey, who are the educational and finance staff and assistant political officer of local armed movements operating on the island. 2 yan, buntis pa. Sumusuko na sila eh. Wag na mag-peace talks, di kailangan sumuko. Hindi kailangan mag-peace talks dahil sumusuko na silang lahat. Ito pa, 2 Kailan to? December 16. Sumuko rin. Taga Surigao naman. Ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pala. 7. Hindi lang na-picturean yung iba siguro. Ayan, may AR-15 pa raw. Surigao del Sur. Nagsusukuan na kasi. Sayang naman. Di ba? Nabigay, i-clip. 21 naman to, former rebels. Ito na yata yung kanina. Ito naman. Sino naman to? Ito, may mga bagong suko. Ayan, no? Nabigyan na ng pangkabuhayan showcase. So, hindi na kailangan talaga yung peace talks na yan. Di ba? Hindi talaga kailangan yung peace talks na yan. No need. In fact, mga kotsero, buti na lang talaga na hindi pumayag na magkaroon ng holiday ceasefire. Buti na lang talaga hindi nag-holiday ceasefire. Kasi yun, kapag yun, malamang magwawala na lahat ng Pilipino nun. Pag nagka-ceasefire pa, di ba? Buti na lang hindi. It's part of our job, but our door is open to anyone to go back to the folds of the law. Kung may gusto raw sumuko, bukas naman daw sila. We are in all-out military operation. They can run, but they cannot hide. Uy, may pagbabanta. At least walang ganun. Also, mga kotsero, sinabi rin na
Walang blanket amnesty para sa mga rebelde. Nilinaw na rin nila yan nung isang araw. Walang blanket amnesty to former rebels and do not remove the grantee civil liability for injuries or damages. Okay. Cost to private persons. Natin mas malinaw. Kasi dati, wala kayong ganitong paliwanag. Itong problema eh. Dati kasi, wala kayong ganitong paliwanag. Ngayon, at least, alam na ng mga tao. Okay, mga kutsero, ganito kasi yan. Sa lahat po ng krimen, lahat yun may kaakibat na civil, pwede ka rin kasuhan ng civil kapag gumawa ka ng krimen. So, bawa, pumatay ka. Siyempre, pwede ka mapenaltihan dun pwede ka maparusahan dun sa pagpatay mo, yung actual na pagpatay. Pero siyempre, meron kang damages na nagawa. Diba? So, yung damages na yun, tawag doon, tort. Pwede rin ikaso sa iyo ng pamilya. So, sabihin, dahil pumatay ka ng tao, nawalan kami ng hanap buhay, nawalan kami ng ganito, etc., etc., nawalan kami ng mahal sa buhay, siya lang yung breadwinner namin, so wala na kaming sustento, etc., etc. So, kakasuhan ka rin ng damages. So, yung tawag doon, danyos. So, dito, ang sabi ni Carlito Galvez, hindi siya blanket amnesty. Actually, matagal ko na sinasabi rin naman to. Hindi ibibigay sa lahat. May mga select crimes lang na bibigyan ng amnesty. So, yun yung una. Pangalawa, responsable ka pa rin doon sa epekto ng krimen mo na ginawa. So, kung napatay mo, let's say, napatay mo yung tatay ni ganito, magbabayad kang danyos. Diba? Or nag-extort ka sa ganito, babayaran mo yung danyos nun. Kasama siya. Ang tanong, kung magkakaso. Diba? Magkakaso. Hindi natin alam kung magkakaso pa sila. Pero let's see. But, at least ngayon, mga kutsero, sana ma-realize talaga ng admin na traidor talaga yan ang CPP-NPA. Kahit paano nyo paikot-ikutin yan, traidor talaga yung CPP-NPA. Wala kayong mapapala dyan. It's a deal with the devil nga eh. Imagine, nag-offer ka na nga na magpi-peace talks. Pag-usapan ulit natin yung peace talks. Yun ang sinabi ng gobyerno, di ba? Tapos all of a sudden, biglang may atake sila sa Batangas. Kalokohan yun. Walang kwenta talaga yung national na yan. Peace talks na yan. Lang yan, distraction lang yan sa mga Pilipino, distraction lang yan sa local peace engagement. Masisira na naman yung discarding effective. So, wag na lang, 'di ba? It's not worth the it's not worth it's not worth the time and the effort. Wag na. Nag-aakselan tayo ng pera diyan. Anyway, so mga kutsero, kita-kita ulit tayo bukas. Magla-live ako bukas. Para masaya. Anyway, mga kutsero, maraming po salamat sa inyong patuloy na panonood po sa atin. At maraming po salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel kahit minsan nabubwisit kayo sa akin. And I'll see all of you in our next Host Giant Live. God bless you and see you next time, guys. Bye!